Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Si San Benito, biniyayaan ng Diyos sa grasya at pangalan, Patriarch of Western Monasticism, at nagtatag ng order na may pangalan niya. Pinanganak sa Nursia, Italia, noong taong 480 at pumanaw noong 547. Ang krus ng Panginoong Hesukristo ang sentro ng debosyon sa mga unang Kristiyano. Ang tanda ng ating kaligtasan ang nagbigay bunga sa medalya ni San Benito. Ang mga santo ay kadalasan ginagamit ang tanda ng krus sa gawain nilang mga milagro at mapaglabanan ang demonyo at mga paghihikayat nito. Kaya mula pa noong pumanaw na si San Benito, siya ay naalala sa medalya na may dalang krus ni Jesus at banal na kasulatan. Ang debosyon sa krus at kay San Benito ang pinakamahalaga sa Benedictine Order. Ang medalya ni San Benito ay laganap na mula pa noong Middle Ages, taong 1647 sa monasteryo sa Meten, Bavaria. Noong 1415 ay isang lumang manuskripto ang nadiskubre na nagbibigay paliwanag sa mga letra sa medalya. Ang manuskripto ay may ginuhit na larawan ni San Benito na may hawak na krus sa isang kamay at ang banal na kasulatan na nagpapaliwanag sa mga letra. Ang pagdidiskubre nito ay nagbigay ng bagong sigla sa debosyon sa krus at kay San Benito. Ang simbolo ng dalawang debosyon na ito ay ipinalaganap sa mga tao. Marami at hindi pangkaraniwang mga kahilingan ang nakamit ng mga deboto, tuluyang lumaganap ang debosyon sa buong parte ng Europa. Noong taon 1741, ang Santo Papa Benito XIII ay pinahintulutan ang debosyon sa medalya sa pamamagitan ng mga indulhensya. Sa kasalukuyan may dalawang klase ng medalya. Ang una ay ang pinagtibay ni Santo Papa Benito XIII na nakilala na Ordinary Medal. Ang pangalawa ay ang Jubilee o Centenary Medal na lumabas noong taon 1880 sa pag-alala ng 1,400 taon kapanganakan ni San Benito. Si Santo Papa Pius X noong taon 1877 ay pinahintulutan ang bagong medalya ni San Benito. Bukod sa mga indulhensya ng Ordinary Medal, dinagdagan pa ng maraming bagong indulhensya ang Jubilee Medal ng Santo Papa. Ang medalyang ito ay ipinagawa ng Archbishop of Monte Cassino. Ang Jubilee Medal ni San Benito ay naglalarawan ng isang banal na patriarka na may hawak na krus sa isang kamay at banal na kasulatan sa kabila. Sa kabilang bahagi ng medalya naman ay makikita ang isang krus na may nakatitik na mga letra sa paligid nito. Ang mga letrang ito ay ejaculatory prayer na madalas bigkasin ni San Benito sa kanyang mga labi. Ang mga letra sa apat na panunulukan sa krus CS, P, B, ay naghahayag ng mga salitang Cruz Sancti Patris Benedicti, ang krus ng banal na Amang Benito, sa taludtod na patindig ng krus na may letrang CS, SML. Ang mga kahulugan nito, Cruz Sacra Sit Mihi Lux, ang mahal na krus ay siya kung maging ilaw. Sa taludtod na pahiga, NDSMD, na ang basag ay Non Draco Sit Mihi Dux, kailan may huwag kong maging patnugot ang dragon o demonyo. Ang mga letra sa gilid, V, R, S, N, S, M, V, S, M, Q, L, I, V, B, kung babasagin ay ganito. Va diretro, satana nungquam sua de mihi vana sont malakway libas ips venena bibas, lumayo ka sa akin, Satanas, huwag mo akong tuksuhin sa kapalaluan. Ang kupang inihahandog mo sa akin ay masama, ikaw rin ang uminom ng lason mo. Sa itaas ng krus ay salitang Pax, kapayapaan. Ang adhikain ng Benedictine Order na siyang biyaya na rin ang binibigay sa mga deboto.
Sa kanan bahagi ni San Benito ay ang kopang may lason na nabasag sa pagbasbas ng antanda ng krus ni San Benito. Sa kaliwang bahagi naman ay ang uwak na nakaakmang tutukain at ililipad ang tinapay na may lason para kay San Benito. Sa itaas ng kopa ay may salitang, Cruz Sancti Patris Benedicti, ang krus ng banal na Amang Benito. Sa gilid ang mga salitang Ius in obisto nostro praesentia muniamur. Sa oras ng aming kamatayan ay iligtas mo kami. Sa ibabang bahagi, S, B, C, San Benito Cruz, ang paggamit ng medalya. Ang medalya ay maaaring nakabitin sa lig, kasama sa eskapular o sa mahal na rosaryo o daladala ng deboto sa kanyang katawan. Maaring ilubog sa tubig o medisina na ipapainom sa may sakit o idampi sa bahaging parte ng katawan na may sugat o dinaramdam. Kadalasan naman inilalagay ito sa pundasyon ng bahay, sa may pintuan, dingding o sasakyan, upang humingi ng biyaya sa makapangyarihang Diyos at proteksyon kay San Benito at Santa Iglesia. Lubhang marami ang mga himalang ginawa ng Diyos sa pagpapatibay sa mga binyagan ng debosyon sa milagrosong medalya, at lalo pang nabatid ang kanyang bisa sa pagbabalik loob na bigla sa Diyos. Ang karamihan ay sa oras ng kamatayan, sa pagliligtas sa mga ina at anak sa mahirap na panganganak, sa pagpapagaling sa sakit sa isang sandali lamang at sa pag-aadya sa mga lintik, gayon naman sa daya ng demonyo sa kanyang bisa ay makaliligtas at gumagaling ang mga tinatamaan ng sakit na apoplegya, panginginig at iba pa. Walang taning na panalangin sa paggamit ng mga awang ito, ngunit kaugalian na hagkan ang medalya, at ang iba ay paghingi ng awa ay magdasal ng 5 Gloria Patri patungkol sa Diyos na Puon, 5 Aba Ginoong Maria Kapurihan ng Mahal na Birhen, at 1 Ama Namin ng makamtan ang tulong ni San Benito. May mga tao na sa araw-araw ay gumagawa ng kabanalang ito. Ang iba ay sa tuwing Martes lamang, palibhasay ang araw na ito ay nalalaan sa maluwalhating patriarka. Sa oras ng pagsubok o panunukso ng demonyo, hawakan ang medalya at halikan ng mataimtim at dasalin ang mga ejaculations sa medalya. May mga tao na sa araw-araw ay gumagawa ng kabanalang ito. Ang iba ay sa tuwing Martes lamang Ang bisa ng medalya. Ang kagalingang bisa ng medalya ay nagmumula sa pasyon ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni San Benito at biyaya ng Santa Iglesia. Ang biyayang nagmumula sa Diyos ay nagbibigay sa mga deboto ng tatag ng kalooban sa mga panunukso ng demonyo, proteksyon sa kidlat at mga kalamidad, sa peste, ulam, sakit at lason. Biyaya at grasya ng makapangyarihan Diyos sa mga espiritual at temporal na nangangailangan. Marami ng mga deboto ang makakapagpatunay sa medalya sa paghingi ng tulong sa pamamagitan ni San Benito. Ito ay lalong makapangyarihan sa pag-iwas sa sakuna ng katawan at kaluluwa.